Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi katulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang mga tao at sumisigaw na lumabas. Nagilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya." At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang tanghali. Naalala ko po noong ako po ay nasa seminaryo, yung kwento ko ngayon for this Sunday is a true to life story. Totoong nangyari, hindi yung mga bola-bola ko lang minsan na kwento minsan mapagawa lang ako Pero ito, totoong nangyari, Naalala ko at malinaw pa sa akin noong ako ay second year sa seminary, kami ay ina-assign sa parokya. Tuwing Sabado at Linggo, pumupunta kami sa isang parokya kung saan kami ay magsaserve. Ganyan yung gawain namin sa seminaryo. Monday to Friday, mag-aaral. Saturday, sa weekend, sa mga parokya. At na-assign ako sa isang parokya dyan sa may Makati. Tagig na siya ngayon. So alam nyo na kung saan. Dyan lang po. Opo, na-assign ako dyan. At kami ng aking batchmates, nagpunta doon. Na-assign kami. Tinanong kami ng mga taong simbahan, lingkod ng simbahan. Tinanong kami isa-isa kung kailan ang aming birthday. Siyempre, sinabi ko naman, akala ko riregaluhan ako Sabi ko, July 16 po. Yan. Isa-isa kami, sinabi yung mga birthday namin. Okay. Wala kaming kaalam-alam. Kaya pala tinatanong yung aming birthday kasi kami ay pinahuhulaan. Tinanong sa manghuhula kung sino sa amin ang hindi magiging pari. Ang gagaling ng mga taong simbahan. Ano po? Naniniwala sa mga hula. Sino po naniniwala dito sa mga hula? So, pinatanong, wala kaming kaalam-alam. Di ko naman alam, kung para saan yung pagtatanong ng birthday. Akala ko nga, riregaluhan kami. So, nung bumalik, after, the week after, pagbalik namin, hesitant silang sabihin kung ano yung hula. Sabi brother, may sasabihin kami sa inyo. Naalala nyo, tinanong namin kung kailan yung birthday ninyo? Sabi, opo. So, akala ko talaga riregaluhan pa rin. Sabi bigla,
Kasi pinahulaan namin kayo. Sabi namin, anong hula? Anong sabi ng hula? Sabi daw ng hula, sa aming anim, anim kami, sa aming anim, ako daw ang hindi makakatapos. Ako daw ang hindi magiging pari. Silang 5, matutuloy. Ngingiti-ngiti lang ako noon. Ganun ba yun? Hula lang yan. Hula lang. Pero pag uwi ko ng seminaryo, dala-dala ko yon. Nasa isip ko yon. Dinamdam ko. At ang bigat-bigat ng isip ko at ng puso ko, sabi ko, hindi pala ako matutuloy. Anong ginagawa ko dito? Hindi pala ako magiging pare. Babalik na lang ako sa pagtatrabaho. Iniwan ko yung trabaho ko. Pumasok ako sa seminaryo, tapos hindi ako magiging pare. Bakit ko pinahihirapan yung sarili ko? Ilang buwan kung dala-dala yon. No? Yung gigising ako sa umaga, ang bigat-bigat ng loob ko. Yung parang, para saan ako babangon? Para saan itong ginagawa ko kung hindi naman ako magigipalang pare? Napansin ng aking spiritual director, na si Father Dave Concepcion. Kilala niyo po ba siya? No? Si Father Dave Concepcion, sabi niya, kinamusta niya ako, kamusta ka? Bakit parang lulugo-lugo ka? Wala kang kasigla-sigla. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Kinuwento ko sa kanya yung laman ng isip at puso ko. Sabi ko, Father, pinahulaan kami. Sabi, sa aming batch, sa aming anim, hindi daw ako magiging pare. Hindi raw ako makakatapos. Sabi ni Father Dave, sabi niya, Danichi, manghuhula ba ang tumawag sa iyo? Sino ba ang tumawag sa iyo? Bakit mo pinakikinggan? At simula noon, kinalimutan ko yung sinabi nung manghuhula. Simula noon, binitiwan ko yung dala-dala sa isip ko ng ilang buwan. Lumipas ang taon, yung dating 6, naging 1. Ako ang natira. Mga kapatid, parang ganito po ang aral. Parang ganito yung aral na nais sabihin sa atin at ituro sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Anuman ang paniwalaan natin, siyang ating nagiging katotohanan. Kahit na ito ay kasinungalingan, dahil binigyan natin ito ng kapangyarihan. Anumang paniwalaan natin, kahit kasinungalingan, nagiging katotohanan dahil binigyan natin ng kapangyarihan. Kaya naman, sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomo, sinasabi ni Moises sa mga tao, pipili ang Panginoon ng propetang katulad ko. Siya ang pakinggan ninyo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa inyo. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Tingnan nyo, si Moises na ang nagsabi. Si Moises ang pinakadakilang propeta noon, the greatest prophet, pinakamagaling. Pero sinabi niya, may pipiliin ang Panginoon na mas higit sa Kanya. At yon ang dapat pakinggan. Yon ang dapat sundin. Sino yon? Walang iba kundi si Jesus. Si Jesus ang pinili ng Panginoon. Kung siguro iba lang yon, no? Ako na yung pinakamagaling. Sa akin kayo makinig. Ako yung pinakadakila. Ako ang iyong sundin. Di ba? Pero hindi. Mayroong pinili ang Panginoon. At hindi si Moises yon. At walang ibang pakikinggan
kundi si Jesus. Samantala, sa ating ebanghelyo, naisakatuparan yon. Yung sinasabi ni Moises sa lumang tipan, naisakatuparan sa bagong tipan. Kaya nga sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento kung paano nagtuturo si Jesus sa sinagoga isang araw ng pamamahinga. Sabi sa ating ebanghelyo, namangha ang lahat ng tao dahil nagturo si Jesus na parang may kapangyarihan at hindi katulad ng mga eskriba. Yung salita ni Jesus may kapangyarihan na hindi katulad ng sa mga eskriba. Totoo nga, napatunayan iyon dahil nang may pumasok sa templo o sa sinagoga na isang inaalihan ng demonyo, di ba? Narinig natin sa kwento, sinabi yon, habang nagtuturo si Jesus, may pumasok na sinasapian ng demonyo. Nakilala siya nito at sinabing siya ay banal na mula sa Diyos. Kaya totoong makapangyarihan yung salita ni Jesus dahil siya ay mula sa Diyos. Yung kanyang salita ay salita ng Diyos, galing sa Diyos. Kaya nga, kahit demonyo na uutusan ni Jesus, kahit demonyo na patatahimik niya, at kahit demonyo, sinusunod siya. Yeah? Nung sinabi niya doon sa demonyo, tumahimik ka, umalis ka sa kanya, kahit demonyo, sinunod siya. Ganyan kamakapangyarihan si Jesus. Ganyan kagaling ang salita ng Diyos. Kaya nga magandang itanong, sa ating mga hindi sumusunod kay Jesus, sa ating mga hindi nakikinig kay Jesus, magandang itanong, mas masahol ba ako sa demonyo? Hello? Diba? Yung demonyo, sinunod si Jesus. Bakit tayo ang tigas ng ating ulo? Bakit tayo hindi marunong sumunod sa Diyos? Nakakahiya, no? Nakakahiya. Alam niyo po, napakadaming boses at salita na naririnig natin sa panahon ngayon. Di ba? Ang dami, no? Sa social media lang, ang dami-daming mga kanya-kanyang kuro-kuro, kanya-kanyang komento. No? May gawin ka lang, may maririnig ka. No? Wala kang gawin, may maririnig ka pa din. No? Ang dami-dami. Pero sa panahon ngayon, na halos lahat may opinyon at kuro-kuro, alin dito ang tinuturing nating totoo? Alin sa mga boses na yon ang tinuturing nating totoo? Sa dami ng boses, sino o kanino ang may kapangyarihan sa atin? Yung bang nagsasabing hindi mo kaya? Meron yan, no? Hanggang diyan ka na lang. Hindi mo kaya. Hindi ka naman magaling. O yung tumatawag sa yung hindi ka maganda. Meron yan, no? Hindi ka maganda kasi maitim ka. No? Tayong Pinoy, ganyan no? Kaya tuloy yung mga may morena, magpapaputi. Ba't ganun? Sa ibang bansa, yung mapuputi, magpapaitim. Alin ba talaga ang pamatayan ng ganda? Yung nagsasalita sa'yo na wala kang mararating, yung mga nagsasabi sa'yo, no? Aling boses doon ang pinakikinggan natin? Aling boses doon ang binibigyan natin ng kapangyarihan? Kaya nga, kung pagbabasihan natin yung sinabi sa akin ng spiritual director ko, pwede nyo ring sabihin sa sarili nyo. Yung nagsabing hindi ka magaling, tanong mo, yan ba ang pamantayan ng galing? Ikaw ba ang magsasabi para pakinggan ko tungkol sa galing? Yung nagsasabing hindi ka maganda, tanong mo, maganda ka ba? Hirap sa atin, ang galing nating manlait. Pero, bakit natin pinakikinggan?
Bakit natin pinaniniwalaan? Yung nagsabing hindi ka magaling, ayan, hindi mo tinuloy, kaya wala ring nangyari sa'yo. Yung sinabing wala kang mararating, pinakinggan mo. Pinaniwalaan mo, kaya wala ka talagang narating. Yung nagsasabing hindi ka maganda, ayan, binago mo ang iyong itsura. Nung bagong taon, guilty tayo dito. No? 'Di ba? Tiningnan natin kung ano ang sasabihin ng Year of the Dragon. Sino po dyan ang nagtingin, naniwala sa sinabi ng Year of the Dragon? Kaya nga, anong ginawa natin? Bumili ng pangontra. Kasi pinaniwalaan natin. Pero kung titignan natin, hindi naman dragon ang gumawa ng taon. Di ba? Kundi ang Diyos. Kaya nga sinasabi natin, the year of our Lord. Hindi natin sinasabing year of the dragon. Tayong mga Kristiyano, we believe 2024 is the year of our Lord. Dahil ang Diyos ang may akda ng buhay. Ito yung sinasabi sa atin ng ating Salmo Responsorio. Kaya nga sinasabi ng Salmo Responsorio natin, Panginoon ay iyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin. Pakinggan ang Panginoon at huwag suwayin sapagkat ang salita niya ang may kapangyarihan sa lahat. Walang ibang salitang makapangyarihan kundi kay Jesus lang. Dahil siya'y mula sa Diyos na banal at siya lang ang dapat nating pakikinggan. Amen? Amen.